Hi friends! Welcome back to Mezzy Life. My name is Lori, isa pong Amazon seller dito sa Amerika. At ngayong araw, ituturo ko sa inyo paano ba gawin ang FBA or yung tinatawag na Fulfilled by Amazon, kung saan mag-ship tayo ng mga products na gusto nating ibenta sa Amazon. I-ship natin ito sa Amazon warehouse para kapag nabenta na sila sa ating mga buyers, si Amazon na ang bahalang mag-ship ng mga products na ito sa ating mga buyer. Ang opposite niyan is yung tinatawag na FBM or yung Fulfilled by Merchant, kung saan tayo mismo yung mag-ship ng mga products papunta sa ating mga buyer. So, focus muna tayo ngayon sa FBA. I will be on my computer. Alright, so start tayo. Ang pinakauna natin gagawin is to make sure that the listing is in FBA or isa-set natin siya into FBA. So, let's add a product. Okay, and then ayan. So, let's say ito yung ililist natin. Click new and then sell this product. So, i-redirect kayo niyan sa page na ito kung saan niyo ilalagay yung inyong SQ, price, and then condition. Ito yung sinasabi ko na fulfilled by Amazon. Kailangan ipiliin nyo yan. Huwag itong fulfilled by merchant kapag nilist niyo for FBA. Okay? And then, save and finish. So, kung sakali man na nagkamali kayo ng nilagay na FBA, nalagay nyo FBM instead na FBA, so itong dalawang listing na to, FBM yan. Okay, so ililist ko siya, ikiklik ko yan, and then actions on to selected, and then change to fulfilled by Amazon. So, ganyan nyo siya papalitan. Kung nagkamali kayo, nilist nyo siya as FBM, pwede nyo naman yan palitan into FBA. Punta muna kayo sa FBA inventory. Kung paano makapunta dyan, punta dito sa inventory and then bandang gitna FBA inventory. So, nandito na kayo sa FBA inventory, click nyo yung dalawang product or yung mga products na gusto nyo i-ship. So, ako, I will click these two. And then, dito sa part na yan, makikita or replenish inventory. Click that. Ito yung dalawang products na i-ship natin today. Yung first product is mga sunglasses cases yan. Ang brand name yan is Tahana. This is my own brand. Ibig sabihin, ako mismo yung nag-register at ako yung owner ng brand. And then yung second product ko ay Pokemon na wristband. Hindi ako yung may-ari ng brand, reseller lang ako. Binili ko siya from other wholesaler. So, I will ship 100 of each. Okay? Pero pagsasama-samahin ko siya sa isang box. Na yung pinaka-start ng shipping process. Nandito na tayo sa page ng kung paano magsasend sa Amazon. So, first, palitan nyo muna yung ship from address. Kung ayan ay manggagaling sa bahay ninyo, so ilalagay nyo dyan yung address ninyo. Pero karamihan, kapag nag-FBA sila, yung supplier na mismo nila yung nagsiship sa Amazon warehouse. So, ilalagay nyo dyan is yung address ng inyong suppliers. You should have a good communication with your supplier kasi kukunin nyo yung address nila. Dapat alam nyo yung mga quantity, exact quantity, weight, and dimension ng mga boxes na isi-ship nila sa inyong sa Amazon warehouse for you. Okay? So, ayan. Unang i-change niyo is yung address. And then, pangalawa is the packing details. Individual units lang yun sa akin. Nakaayos na yung mga product na yan. So, if you will create new packing template, ito, ang option dyan is, yan, mag-create tayo ng new packing template. Let's say it's a case pack. So, kapag sinabi natin case pack, ayan yung usually nakukuha natin sa mga wholesaler natin na nakaayos na yung mga box. Hindi na natin sila kailangang i-repack or i-rebox. Okay? So, umorder kayo ng 1,000 units and then shinip nila sa inyo 10 boxes na mayroong 100 units per box. So, ilalagay nyo dyan na meron kayong 100 units per box and then ano yung dimension at weight ng inyong boxes. Tapos mamaya, ilalagay nyo na lang na 10 boxes yung isi-ship ninyo if it's a case pack. And then, kung magpapadala kayo, ito malakihang shipment ito if you're gonna ship it by pallet. So, ayan yung another option. I haven't tried this one. So, yeah, I'm not an expert with that. Pang big time yan. Okay, so ako ay individual units lang. So, ayan ang ilalagay ko dyan. And then, dito sa boxes na yan nakalagay, kung kayo ay magpapadala ng case pack, dyan nyo ilalagay yung kung ilang boxes meron kayo. Ito yung kapag identical per box, no? Pero in my case, I will just do individual units. And then, wait, I'll do the information and action first. Dyan, dapat alam niyo kung paano niyo ipe-prepare yung mga products ninyo. Depende to sa category. So, for example, fragile siya. So, dapat naka-bubble wrap yan. And dapat alam niyo yung mga rule ng Amazon about fragile na mga items. Okay, ang alam ko, pag fragile, naka-bubble wrap na meron silang parang
hindi ko maalala kung gaano kataas yung parang drop test nila. Let's say 1 meter drop test. Okay, example lang, di ako sure. So, dapat naka-bubble wrap siya, na kapag na-drop siya ng 1 meter, dapat hindi siya mababasag. Yung mga ganun. So, that's just one example. So, kapag makeup or kapag mga liquid, iba din yung mga preparation na kailangan dyan. So, alamin nyo muna yan. Of course, napakadaming, ano yan, no? Napakadaming, hindi ko na madidiscuss yan lahat kasi iba't ibang category, iba't ibang product, iba-iba din yung requirement. So, ako, yung product ko, very easy lang, polybagging lang. So, kailangan naka-polybag lang per unit or per set. And then another requirement sa akin is to print the unit labeling. So, dapat may label per unit. So, ayan, nakalagay dyan, print. So, ang magle-label. So, i-click ko yung print na yan. Bili kayo ng sticker paper, yung regular na size 8.5 by 11 inches na paper na mayroong 30 units. Ganito yung itsura niya. Then, pagka kinilik nyo tong print, makikita nyo yung 30 up labels. Ayan, i-click nyo yan. US letter size. And then, ilan yung isi-ship ninyo. So, let's say, isi-ship natin 20. Pagka-print nyo yan, lalabas na dyan kung ano yung itsura ng label, and then pwede nyo siyang isa-isa na ilagay sa inyong product. So, ayan yung printing. Polybagging. Okay, so kailangan naka-polybag siya at kailangan meron siyang label bawat isa. Yung label niyan, ako mismo yung nag-layout. Gumawa ako ng sariling template kung saan nandiyan yung brand name, yung title ng yung pangalan ng product, yung brand, and then yung barcode na na-generate ko from Amazon. And then, ito naman, ayan din yung label na na-generate ko from Amazon. Ako na yung nag-prep. Kung ayaw nyo itong gawin, pwede naman si Amazon mismo yung mag-prep niyan. Pero, syempre, may bayad. Kung walang unit labeling na nire-required, ibig sabihin, gagamitin ni Amazon yung barcode mismo ng product. So, kapag sinip nyo yun, huwag nyo tatakpan yung mga barcode. Okay? So, that's two things na ire-required sa akin. And again, preparation requirement for every product is different. Depende sa category. Then here, sa quantity to send, ilan yung mga isasend ninyo. So ako, let's say, magsasend ako ng 100 units each. Ilalagay ko dyan. And then, ready to pack and ready to pack. And then, ang next step na dyan is to, click nyo muna yung pack individual units. So, nakita nyo dyan, total prep and labeling fees is 0 kasi ako yung mismong magpe-prepare. Pero kung let's say, pinili nyo na si Amazon yung gagawa ng preparation, makikita nyo dyan kung magkano yung magiging fees. Okay? And then, pack individual units. Alright, so this part na, step 1B, pack individual units, kasya ba siya sa isang box or kailangan nyo ng dalawang box? So, example natin, kung mag-fit siya sa isang box lang. Okay, so ito, ilalagay nyo dyan, confirm, fit all in the box. Let's say, it's gonna be, let's say 20 pounds. Okay, and then it's gonna be 15 by 17 by 20 inches. Yung box, okay, yung dimension ng box. You really have to measure that. Okay, so ayan, pwede nyo na siyang i-confirm and continue. Kung nagkamali kayo, pwede nyo pa rin i-restart. Okay? And then, another example is, paano kung hindi siya kasya sa isang box lang? So, pwede nyo yung gawin na multiple boxes will be needed, confirm, and then ilagay nyo dyan kung ilang boxes yung kinailangan nyo. Let's say, kinailangan ko yung 2 boxes. So, dito, ilalagay ko yung content, weight, and dimension per box. Okay, per box. So, let's say, sa unang box, nagkasya yung example lang, 80 pieces nitong eyewear ko per case. Okay, and then nasa box number 2 yung another 20 kasi I have 100 to pack, di ba, out to ship. And then sa box number 2, nandun lahat yung 100 na wristband kasama nung 20 na glasses case. Alright, so dito meron sa box 1, meron lang tayong 80 niyan. Box number 2, meron tayong 120 units in total. Okay, so now, i-weigh ninyo pareho yan. Another example lang to approximate. So, let's say, 20 na pounds sila pareho. So, ilagay nyo dyan, 20. And then, assume natin na magkaiba sila ng dimension, okay, per box. Okay, so first box, kunyari, nagkaring siya, 14 by 18 by 18. Medyo malaki yan. Okay, and then the box number 2, hindi siya magkapareho. Pero kung magkapareho, i-check nyo na lang. Kung hindi magkapareho, i-uncheck nyo yan, and then click another dimension, another box dimension. So, let's say this is 15 by 17 by 18. Then, i-click nyo to. And then yan, confirm packing information. And then, you can continue and
confirm and continue. Make sure na it's not more than 50 pounds and it's not gonna be more than 25 inches each side. So, nothing more than 25 inches kada side. Okay? Okay, i-restart ko siya kasi isa lang talaga yung box ko. Okay, so balik tayo sa 20. Kunyari, isa lang yung box ko. Maliit lang kasi mga item na yan. So, isa lang talaga yung box na kailangan. Alright. So, dito na tayo sa step 2. Confirm shipping. Diyan, papalitan nyo muna yung date kung kailan nyo isi-ship out yung product. And then, pili kayo dito, small parcel delivery or truckload. Nandito lang tayo sa small time. So, check natin yung small parcel delivery. And then, ito na, number of shipments, isa lang. Kung dalawang boxes yan, magkakaroon niya ng dalawa na nakalagay shipment number 1 and number 2. And then dito, ship from, pwede nyo pa rin yan palitan dyan. And then ship to, Amazon warehouse address. Si Amazon ang nagde-decide kung saan nyo isi-ship yan. May nagtanong sa akin, paano nila malalaman kung saang warehouse isi-ship? Well, ayan, kapag nag-create kayo ng shipment, si Amazon na yung naglalagay ng address mismo. Alright? So after nyan, ito nakita nyo, select shipping carrier. Kung kayo ay nasa United States, pwede ninyo yung i-ship or within the country. Kung baga i-ship ninyo yung product ninyo within the country kung nasaan kayo. Usually, ito sa US, mayroong partnership between Amazon and UPS. So, ito na yan. Ayan na yung babayaran ninyo. Usually, makakaltas yan sa balance ninyo with Amazon. Kung nanggaling yung mga product ko from my supplier from China, example, i-click ko itong non-Amazon partner carrier and then tatanungin ko si supplier kung paano nila shinip, anong carrier. So, kung nandito, pipiliin ko, let's say FedEx. Kung wala sa option, pipiliin ko yung other. Alright, so makikita nyo dito, pag sinabi kong accept charges and confirm shipping, $0 na yan kasi hindi na si Amazon yung magbabayad sa courier. Ikaw na mismo or si supplier na mismo yung magbabayad sa courier. So, sa Amazon, within Amazon, wala kang babayaran. Kaya accept charges and confirm shipping. Okay? So, hindi ko na ito i-click guys kasi wala naman talaga akong isi-ship. Okay? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung process. Pagka-click ko nyan, mapupunta na tayo dito sa step 3, print box label. So, i-click nyo lang yung part na yan, print box labels. And then, lalabas dyan yung dalawang label na kailangan ninyong i-print per box. So, kung meron kayong 2 boxes, 4 na label yung ipiprint ninyo, dapat maalala nyo lang kung ano yung box number 1 and ano yung box number 2. Kung 4 yan, ganun din, alam nyo dapat kung ano yung box number 1, 2, 3, and 4, ano yung mga contents and everything. Dalawang label, example lang ito nilagay ko, papakita ko lang. So, magkakaroon kayo ng dalawang label, ididikit nyo sa box. Huwag nyo ilalagay yung label doon sa kung saan ikakat yung box kasi pag kinat nila yung box just for inspection, makakat na din yung label. So, possible na magka-problem. So, magkabilang side, that's the best. And yung isa dyan na label is for UPS or yung courier nyo kung sila yung mag-i-scan para mapadala sa Amazon. And then yung isang label dyan is for Amazon para pag in-scan nila, alam na nila yung laman at kung kanino galing. Kumbaga nasa system na. Okay, so yun na, tapos na yun. And then nandun na kayo sa final step kung saan makikita ninyo na ma-track nyo na yung inyong shipment. So, kayo sa inventory and then punta kayo dun sa shipment after FBA inventory. And then nandyan na lahat ng mga na-ship nyo. And then, of course, kung ako yung nag-ship, ito yung pinaka-last ko na na-ship, close na siya. Ibig sabihin, lahat ng products na yan ay na-receive na ni Amazon. Kung hindi pa nakalagay dyan na receiving or waiting, yan, nandyan. And then, click nyo lang yung track shipment para makita nyo yung estimate time of delivery or date of delivery. And then, paano kapag nakarating na kay Amazon? So, close na yung status niya. So, available na siya sa inyong mga buyer. Punta kayo dito sa orders, manage orders. And then, click nyo yung nasa taas dito, view FBA orders. Ayan. So yun, ganun lang kadali kung paano mag-ship ng mga products sa Amazon warehouse to sell through FBA. Sana po ay natutunan ninyo ito. At kung meron pa po kayong ibang mga tanong, specific questions about selling on Amazon, comment lang po kayo sa comment section below para naman masagot ko at pwedeng magawan ko po ng mga video. Kung ito po ay nakatulong sa inyo, please, mag-comment po kayo. Say hi naman. Gusto ko lang din pong malaman kung ang mga video ko ba ay nakakatulong sa inyo. Abangan nyo po ang aking next video. It's FBA versus FBM. Sasabihin ko kung ano yung mga products na binibenta ko through FBM or through FBA at ano ba ang better. Marami pong salamat. Happy selling. Bye!